umaga sa inyo mga karten. Naritong muli si Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero na bumabati sa inyo isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Welcome po sa ating channel na nagpo-promote ng organic gardening sa paraan ng pagtatanim ng gulay na malayo sa anumang residue ng artificial farm input, no? Sa umaga ito ay magpa-plot tayo muli upang meron tayong mapagtaniman ng pitsay. Magtatanim tayo muli ng pitsay, pero at this time ay ibang spot ng ating ginagarting area. Ang ating taniman yung sa umaga ay tatamaan ng sikat ng araw dahil kailangan din ito ng tanim para sa kanyang pag-process ng kanyang minerals, ng kanyang mga nutrients. Ito yung photosynthesis na activity ng ating mga tanim, no? Kung ang tao ay nangangailangan ng pagkain, ganoon din yung ating tanim. Kailangan din niya ng pagkain, no? Ang tao ay kaya niyang magluto, pero yung tanim ay hindi niya kaya na mag-process ng kanyang pagkain, ng kanyang nutrients requirement, no? Kaya ang process na ginagawa ay photosynthesis. Kailangan niya ng sikat ng araw upang ma-process niya yung kanyang mineral requirements, no? So previously yung una nating itinanim ay hindi siya direktang nasisikatan kahit hindi siya maganda, no? Kaya ililipat natin dito yung area na to upang sa kanon ay mapaganda rin yung ating tanim, no? At tayo ay makapag-ani ng maganda, no? Ito yung ating kailangang gawin nang sa kanon ay makakatiyak tayo ng isang malusog na pagkain upang sa karon ay maging malusog din yung ating pangangatawan, no? Dahil sa mga artificial farm inputs like fertilizer, like pesticides, yung insecticide, herbicide na ginagamit ay laging may residue. Kapag ito ay kinain natin, no, sigurado na ma-absorb ng ating physical na katawan, no? Sa panahon na to, siguradong napakamahal paggamot, lalo na yung mga mabibigat na mga usapin ng kalusugan ay hindi po siya madali, no? Hindi siya madali sa aspeto ng pinansya dahil
mahal ang mga gamot, mahal ang professional fee, mahal magpa-confine. Kaya't grabe ang stress ng pamilya. Hindi lamang yung may sakit ang na-stress, stress ang buong pamilya dahil din sa usapin ng pananalapi. Kaya mga kapten, sama-sama po tayo na practicein ang natural or organic gardening, no? Ito yung ating gawin dahil very economical, malayo pa sa mga problema natin sa kalusugan, no? Dahil kayang-kaya po natin yung gumawa ng ating mga natural farm input, no? Ang ginagawa ko, lahat ng mga biodegradable materials sa kusina, sinusopot ko. Nilalagay ko sa supot ng sako at hinahayaan na bubulok. Yung eggshell, no? Sa harip na itapon lang kung saan, dinudurog ko to at inihahalo sa aking mga binubulok na basura. Pag nabulok na, halu-haluin ko yon at bibili ng ibang ingredients o elements para sa paggawa ng organic garden soil, katulad ng carbonized rice hull. Jadi matrabaho din yon, no? Ang kailangan lang, meron kaming kasapi dito sa simbahan na nagluluto ng banana chips, ng kayo at makapuno na sweeten, no? Ang ginagamit ng pagluto ay rice hull. So sa halip na itapon nila yung sinunog na rice hull, no? Hiningi natin ito para ihalo natin sa ating organic garden soil. Mayroon tong natural na fertility. Ang maganda rin nito ay hindi titigas yung lupa kapag ito ay nagtaanan ng tubig, kundi magiging buhaghag siya. So hindi siya magiging matigas para sa mga tanim natin. So napakalaking tulong po nito. Yun na lang yung aking hindi ginagawa, kasi kapag gawin ko pa ito, no, maliban sa dito sa wala din akong means para maghakot ng ganitong waste materials mula sa rice mill. Kung kaya't hingi na lang tayo, buti na lang at meron tayong mahihingan ng carbonized rice hull, at yun yung ihahalo natin, no? At kasama din dyan yung kokopit para hindi siya
matuyuan, no? Ma-hold niya yung tubig at matagal na matutuyuan yung ating mga pananim, no? Ito yung ating ginagawa upang sa kanon ay makapag-produce tayo ng sarili nating garden soil. Kaya mga garden, halina po, sama-sama tayo sa pagkagarden. Kahit na sa umaga habang nagkakape, kung tayo ay nasa veranda o nasa likod ng bahay natin, kahit maliit ang ating area, habang tayo nagkakape, dalhin na natin yung ating tasa ng kape at at tinaasukasuhin yung ating mga pananim. Parang sa kanon ay pag tayo ay magre-report na sa ating trabaho, usually naman ang ating pasok ay alas 8. Kaya tumaalis tayo ng mga aga-aga sa ating mga bahay. Hindi nagawa na natin kahit isang oras, kahit kalahating oras, nasukasuhin yung ating mga itinanim. O di, asahan na natin na merong pagsasalo-saluhan ang ating pamilya na isang napakainam na pagkainligtas sa anumang residue ng artificial farm input. Makahingal din, pero maganda dahil makaka-exercise, makakapag-release tayo ng mga free radicals sa ating katawan na hindi siya makakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Shout out po sa lahat ng ating mga garden, sa ating mga subscribers. Sana po patuloy nyo kong tangkilikin, suportahan, dahil ito po ay pagsusulong ng Rural Mission and Ministry, no? So, kaunting lambing po sa inyo, paki-subscribe ng aking channel, Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero. I-like po yung ating video, i-click po yung ating notification bell button para updated tayo lagi sa mga ina-upload ni Hardinerong Pastor na mga video. Mag-leave din tayo ng comment dahil kagalakan po ni Hardinerong Pastor na basahin ang inyong mga comments, ang inyong mga concerns, ang inyong mga stories about sa pag-practice po ninyo ng organic gardening. God bless po sa lahat. Sana patuloy nating maranasan ang biyaya at dakilang pag-ibig ng ating makapangyarihang Diyos. Thank you for watching.